Doon ba sa ating panukalang batas, ano ang mga katangian niya na pipigil sa pang-aabuso o sa maling paggamit ng gamot? Dito sa linawin natin siguro at the very beginning na ito ay medical cannabis bill. Hindi ito cannabis lang, no? Nakakonsentrate tayo sa access to medical cannabis. Baka yun pa lang po, masagot na yung tanong ng ganung bagay. Pero paano kung yung mga involved gumawa ng mga bagay na hindi tama? Meron bang mga regulasyon tungkol yan? Yes po, Tito Talk. Kailangan po sumunod din tayo sa regulasyon. Kasi po, din po natin makikita kung ano yung kalidad Ang nakikita ko na isang pangamba ng mga tao na kailangan nating ilinaw, yung pong tungkol sa pagtatanim. Kumusta mga kaibigan? Welcome sa ating podcast na Doc G at Tito Chuck. Kasama natin si Doc G, Daniel de Guzman, ang ating doctor advocate. Pero sa episode na to ay patuloy pa rin siyang gumaganap ng kanyang tungkulin bilang doktor sa ibang lugar. At ang kasama natin ay yung kasama natin noong nakaraang episode, yung Executive Director ng Haraya Policy Center, si Lea Fulion. Lea? Magandang araw, gabi, tanghali sa mga manonood ng ating podcast, Tito Chuck. Thank you po ulit na nandito ako sa inyong podcast ni Doc G. Oo, kasi importante mapag-usapan natin ng ilang pambang aspeto ng tungkol sa batas dahil merong ilang nag-aakala na mali na legal na ang paggamit ng cannabis sa Pilipinas. Hindi po. Pumasa sa lower house noong 2019, pumasa muli sa lower house noong 2024. Pero para po maging batas yan, kailangan pumasa rin sa Senado bago magkakaroon ng bicameral version tapos pipirmahan ng ating Pangulo. Hindi pa po nangyayari yon. Kaya patuloy natin pag-uusapan, Lea, ngayon ang tungkol sa Advocates Bill at iba pang aspeto. At hindi ka taka-taka na yung aspeto na yon ay yung pangangamba ng marami sa atin na baka dahil sa batas na ito ay maabuso. Dahil sa batas na to ay lumala ang kaso ng mga gumagamit ng droga. Nag-aalala sila na baka ito'y mapunta sa kamay ng mga kriminal at ng mga sindikato. Kaya pag-usapan natin yun, Lea. Doon ba sa ating panukalang batas, sa Advocates Bill, ano ang mga katangian niya na pipigil sa pang-aabuso o sa maling paggamit ng gamot? Meron ba tayo niyan? Dito sa linawin natin siguro at the very beginning na ito ay medical cannabis bill. Hindi ito cannabis lang, no? Nakakonsentrate tayo sa access to medical cannabis. Baka yun pa lang po, masagot na yung tanong ng ganong bagay. Yung bahagi ng abuso, misuse ng gamot ay ibang bagay. Pero yung pong binabanggit ninyo na mapupunta sa sindikato, gagamitin ng mga bata, lahat po yan ay may nakalagay po tayo sa mga bill na safeguards at regulations. Para Safeguard? hindi po mangyari. Ano yung mga safeguard na yan? Sampulan mo nga. Okay po. Unang-una po, dinefine po natin kung sino ang qualified na pasyente. So, ang mga qualified na pasyente ay yung mga pasyente na may reseta ng doktor para gumamit ng medical cannabis. So, hindi po lahat ay maaaring makapag-access ng medical cannabis. Sa madaling salita, hindi yan yung tipong kahit na sinong Herodes ay pwedeng pumunta sa kanto at bumili ng gamot. Yes, Hindi ganon. Hindi po ganon. Yung pupunta ka lang sa Mercury Drug or sa kanto, sa tindahan. Pabili po ng medical cannabis dyan. Ay, hindi Pagbilhan po nga ng 3 bote ng marijuana, ganon. Hindi ganon. Opo, hindi po ganon. So, ang ginawa po natin sa medical cannabis bill sa Kamara at pati po sa advocate version na ginawa po ng mga advocates kasama tayo ay meron pong sistema kung paano po makakapag-access ng cannabis ang isang pasyente na kailangan ng gamot na ito. So, una po, pupunta po siya sa isang doktor, sasabihin niya ang kanyang, parang parehas din po sa ibang mga gamot, no? Pupunta ka po, kukonsulta, at ang medical cannabis trained doctor ay magbibigay ng reseta. Ibig sabihin yung doktor kailangan may special training para mag-qualify siya bilang doktor na magre-reseta ng cannabis drug. Yes po, kailangan ng prescription. Hindi lahat ng tao ay pwedeng bumili ng cannabis sa tindahan o sa butika.
Kailangan po may doktor na magbibigay ng instructions na ikaw ay bibigyan ng ganitong klaseng gamot at paano siya gagamitin. Ibig sabihin nun kung ano ang dosage, no? Yes po. At ibig sabihin ng kung ano ang dosage, gaano karami at ilang beses sa loob ng isang araw. Tama po. Marami bang iba't ibang anyo ang medical cannabis? Sa panukala po na ginawa natin sa advocate version, lahat po ng maaaring maging form ng gamot ay sinama natin. This could be in the form of oil. Oil. Okay, meron din pong balm, yung mga Balm. pinapahid po sa balat. Pinapahid, oh. Meron din pong mga spray. Spray. Yes po. Meron din pong pills, etc. Lahat po ng forma na talagang pwede pong gamiting pharmaceutical, no? Kung gaano karami at gaano karami ang uri ng gamot sa merkado, maaari din pong gawin sa cannabis. Yun Yun. po ang gagawin. Sa madaling salita, ito ay hindi yung kukuha ka ng dahon o bulaklak tapos ibabalot mo sa rolling paper tapos hihitikin mo. Hindi ganon. Hindi po ganon, no? Hindi po ganon yung magiging itsura niya. Oo. Pero merong mga pharmaceutical po na cannabis na panggamot na naka-flowers po siya, no? Pero hindi po sa Hindi susunugin. Hindi po ganon. Opo, Hindi po susunog. Ang susunugin. intindi ko, kasi pag sinunog ay merong mga, ang tawag doon, volatile organic compounds, no? Mga byproducts ng combustion ng pagsunog na hindi mabuti sa ating baga at posibleng mga carcinogen. Kaya ang intindi ko, pinagbabawal yung paghitit. Opo. Okay. Pero okay yung tinatawag na vaporization. Yes. Yung hindi Kasi po directly. vapor ang Yes. kinukuha. Hindi po directly na sinusunog yung Naalala ko yan kasi pinag-usapan yan sa isang episode natin na nakaraan yung ginawa sa Israel at kasalukuyan yung ginagawa sa ibang mga lugar. Pero paano kung yung mga involved gumawa ng mga bagay na hindi tama? Meron bang mga regulasyon tungkol dyan? Yes po, Tito Chuck. Kailangan po sumunod din tayo sa regulasyon. Halimbawa po, no, pinagbabawal po ang mag-manufacture, pag-cultivate at pag-transport ng cannabis, ng medical cannabis ng walang lisensya. Kailangan lisensyado. Kailangan po may lisensya na manggagaling sa pamahalaan para payagan ka. Na, kasi po, din po natin makikita kung yung ano yung kalidad kapag ito po ay regulated, no, ng gobyerno. So, bawal po yan. Yung ba yung, ano bang, ano yan, institusyon yan, yung Philippine Medical Cannabis Office sa ilalim ng DOH. Yes po. Yun ang ating panukala. Yes po. So, meron pong, yung ito pong ahensya na ito, yan po ang magtitiyak na sumusunod po sa batas yung mga players o yung mga nasa medical cannabis industry. Yung So, mga bawal yan. participants. Yes. No? Pasyente man yan, doktor, at pati ang manufacturer. So, lahat po sila. Kung ganun sa manufacturer, anong parusa doon? Pag sa unang offense, no, sa unang offense ay maaari siyang makulong ng 1 taon o magbayad ng 100,000 pesos. First offense to, no. So it's either magbayad, makulong or parehas. Ito po ay para sa cultivators, no, at yung mga kumpanya na gumagawa at nag-violate po sila. Sa pangalawang offense po, tataas po ng tataas yan hanggang Tataas. third offense. Ngayon po, pag umabot ka ng pangatlong offense, tatanggalin na yung lisensya mo. Hindi ka Tatanggalin Oo. ang lisensya mo. Tatanggalin na po. Paano yung mga may-ari? Wala ba silang pananagutan? Sila po ang magbabayad at pwedeng makulong kung sila po ay hindi sumunod sa regulasyon ng pamahalaan. So kung ikaw ay korporasyon, hindi ka ligtas, no? Hindi po. Held liable ka, ba? Ayos to, mapipigilan yung mga gustong mang-abuso. Kaya nag-aalala nga ako yung mga nagsasabi na yung mga sindikato papasok gawing legal. Hindi magiging komplikado ang buhay nila, pero pag-usapan natin maya-maya konti. Paano naman kung yung doktor ang nang abuso? Okay, kung yung doktor or pasyente, iba po yung parusa. Kasi ito po yung mga individual na pwedeng magkamali sa proseso ng batas na to, lalo pat bagong-bago siya. Sigurado po tayo na inaaral pa lang ng mga pasyente-doktor kung paano ang prescription na tamang paggamit. Mas mababa ang mga penalties. Ngayon, nililinaw ko lang, Tito Shaka, meron po tayong Dangerous Drugs Act. Paglabas po sa medical cannabis, ay doon ka mapupunta. Papatak ka sa RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tama po. Ito po ang pinag-uusapan natin ay medical lang. Medical lang. So,
talagang mas mababa dapat dahil ang pinag-uusapan dito ay paggagamot, no? Mm. So sa mga doktor at pasyente na lalabag sa mga regulasyon, mandatory cannabis education po ang gusto natin. At mga penalties na mababa lang, 1,000, 5,000 hanggang 10,000. Kung halimbawa kung doktor ka, maaari pong mawalan nila ng lisensya kapag po ikaw ay nagvo-violate sa Paulit-ulit ng ka kung paulit-ulit, repeated, no? oo. Opo. So hindi po ito free for all, no? Hindi rin unregulated to. Ito po ay very regulated na batas, no? Naglalagay talaga tayo ng parusa kapag ikaw ay lumalabag sa batas. Kaya kung halimbawa ikaw ay pasyente, ang intensyon mo lang ay kumuha ng gamot tapos gagamitin mo para ma-high ka. Madali bang gawin yun o imposibleng gawin yun? Mahirap pong gawin. Siyempre, lahat naman posible kung talagang gusto mo, no? Pero dahil ang medical cannabis ay prescribed drug, katulad ng iba pang mga drugs ngayon na kailangan ng prescription, tulad ng morphine, tulad ng iba pang mga nasa dangerous drugs, no? Hindi po madaling gawin eh. Kasi pag pupunta ka sa butika, hahanapan ka ng reseta na pirmado ng doktor ay medyo mahirap na iabuso At ang ang intindi ko, may cannabis. maximum na dosage na pwedeng ibigay ang doktor sa isang pasyente, tama? Yes po. So, hindi yun parang free for all na kung gaano karaming gusto mo, pwede. Opo. May limit. May No? May limitado po yun. Hindi po yung halimbawa, meron kang reseta, ay habang buhay mo nang pwedeng gamitin. No? May limit siya sa dami, may limit siya sa oras. At ilang buwan ka lang pwedeng gumamit tong reseta na yun. Pati ang mga pasyente, kailangan magparehistro, tama ba? Tama po. Oo. May mga panukala po na ang gusto nila lahat ng pasyente ay irerehistro natin sa isang registry ng medical cannabis users na gumagamit ng medical cannabis. Kaya po talagang magiging monitor to. Makakatulong din po kasi ito sa pananaliksik eh. Pag meron po tayong ledger ng mga medical cannabis users, ano yung nangyari sa kanila, ano yung improvement sa kanilang kalusugan. Ganun po ang layunin ng registry. So, for safety din po ng ating mga pasyente. Palagay ko, malaki ang matututunan natin sa naganap sa ibang bansa, ano? Lalo na sa naganap sa Thailand, na hindi natin uulitin yung kanilang mga naging pagkukulang. At umpisa pa lang ay ililinaw na natin ng may detalye yung ating mga probisyon para makontrol ang gamit medikal ng cannabis, no? At Yes, maiwasan ang pang-aabuso. Halimbawa, itong pang-aabuso na to ng pasyente at ng mga doktor, yun namang mga sindikatong papasok sa eksena. Madali ba nila itong gawin? Siyempre, welcome naman po tayo kung yung ngayon nang nasa illegal black market ay gustong pumasok sa legal cannabis, medical cannabis industry. Maganda namang mangyari yun, no? Para less yung crime, no? Pero siguro kung sila ay papasok sa legal, may papasok din po sila sa mga regulasyon. Oo nga. Magiging di ko po alam kung magiging kapaki-pakinabang talaga para sa kanila Oo. na pumasok sa legal industry. Pero of course, we want them to join the legal, Ako, may suspecha ako, malaki na kinikita nila raw sa illegal. Ba't pa sila papasok sa legal? Ito, Isang aspect pa mababantayan sila, masusubaybayan sila, hindi sila pwede magtago-tago, di ba? Bukod doon, ang nakikita ko na isang pangamba ng mga tao na kailangan nating ilinaw, yung pong tungkol sa pagtatanim. No? May mga kaibigan ako, sabi sa akin, Chuck, meron akong taniman ng bawang ang tinatanim Opo. nila sa Nueva Ecija. Sabi nila, pagka naglegal na yan, magtayo tayo ng ng taniman doon. Ano bang usapin dyan tungkol sa cultivation? Okay, hangga't maaari kasi, mapapanatili natin yung presyo ng gamot na mababa kung may locally produced medical cannabis tayo. Kasi kagaya nga po ng binabanggit, yung medical cannabis galing sa ibang bansa na imported ay sobrang mahal. So, yun nga po, kung dito tayo magpo-produce, kung locally produce siya, mas mababa yung presyo. Gayunpaman, dito po sa ating panukalang batas, may regulasyon din po kung paano ka pwedeng magtanim. Una, kailangan po closed locked facility. Ano ibig sabihin ng closed lock facility? Ano ibig sabihin? Kailangan po yung perimeter kung saan po nagko-cultivate ng cannabis ay talagang safe, no? Nakakulong siya sa isang lugar na hindi pwedeng pasukin o lumabas yung cannabis. Hindi pwedeng pasukin at Opo. hindi pwedeng Basta lumabas. basta po. na lang lumabas. Yes No? po. Subayon, naintindihan ko yun kasi yung isang in-inspection naming isang cultivation site sa Thailand, ang pasok at labas, isang pinto lang. Tama po. Wala nang ibang labasan. Oo.
Dalawang bagay po yan, Tito Chuck, eh. Siyempre yung security nung, mismong grow facility na yon, kung ano yung puwede lang lumabas doon, kung sino yung may access sa loob. At gano'n din po yung safety nung gamot na ginagawa sa loob. Ayan, oo, yung tinatawag nating ano ngayon, naintindihan ko yan, eh. Ang tawag do'n, good manufacturing practice. Ibig That's sabihin, right. yung pinag-usapan natin nung nakaraang episode, good manufacturing practice, yung resultang produkto ay malinis at ligtas, no? Ligtas sa mga pasyente. Lalo na pasyente po 'yan 'no, marami po sa kanila may mga malulubhang sakit. Kailangan po very protected natin kung ano yung gamot na lumalabas diyaan, kung ito ay walang contaminants katulad ng heavy metals, pesticides at iba pang, contaminants ng gamot. Kailangan po napakaligtas ng gamot na mapo-produce. So, sa umpisa papaano ang mangyayari ano? Ano ba 'yan, taniman ba kaagad 'yan o may isang period na may suspecha ako ang umpisa natin importation, eh. Opo, dahil nga po, matagal ng prohibition sa Pilipinas 'no, talagang bawal na bawal ang kahit anong pagtatanim ng medical cannabis sa Pilipinas. Magsisimula talaga tayo sa pag-import muna ng gamot. Kasi sa ngayon po, ang dami na naghihintay ng mga Pilipino na makapag-access. Kailangan po sa unang bahagi ay imported muna ang papasok at makapag-aral din po tayo kung paano tayo Oo. locally makakapag-produce ng, sarili nating mga Ah, ta medical cannabis medicine. Tama 'yan, Lea, kasi yung isang organisasyon natin, yung Masikhay, ang paliwanag sa akin ni Doktor Romy Quijano, ang una munang gagawin, titingnan muna kung ano yung mga tumutubo rito sa Pilipinas, Yes. pag-aaralan pa ano ang katangian niya. Pagkatapos malaman kung ano yung katangian niya, pipili tayo kung ano yung profile Mhm. ng cannabinoids na dapat nating itanim. Yes po. Pagkatapos nun, iko-clone yun, tapos titignan natin kung mabubuhay. Medyo matagal na proseso yun, hindi yun isang araw, hindi yun isang buwan. Tama po. Pwedeng umabot to ng 1 o 2 taon bago pa magawa yung mismong gamot, bago pa yung mismong pag-approve. Kaya baka abutin tayo ng 3 taon na importation muna tayo. Tama ba estimate ko? Malamang po gano'n po ang mangyari sa atin, Tito Choc. Kasi, dahil zero pa tayo sa research, sa locally at kailangan natin na meron tayong sariling pamantayan kung paano Okay. natin 'to gagawin. Kaya sa unang mga bahagi, kahit po yung mga regulasyon ng ibang bansa, kung paano nila ginawa yung kanilang medical cannabis industry, medical cannabis, mechanism, ay aaralin po ng Pilipinas kung paano natin 'to isasagawa Oo. sa ating bansa. Tama yun. Kasi pagkatapos na maski na maipasa na 'tong batas na ito, ay kakailanganin pa rin yung implementing rules and regulation. Yes po. Sa madaling salita, Lea, itong plano natin na magkaroon ng batas ay lilikha ng mga kondisyon na mga pasyente ay magkakaroon ng access sa gamot sa paraang hindi sila mapapahamak. Mhm. Ang mga doktor ay hindi mapapahamak. Ang mga lahat pa ng players or participants ay hindi malalagay sa alanganin dahil merong malinaw na batas at merong malinaw na regulasyon. Regulasyon. Tama ba yun? Yes po, Tito Choc. Nako, kapag kaya na yung nangyari, Lea, palagi ko magbubunyi ang bansang Pilipinas dahil kapag nagkaroon tayo ng industriya, ay posibleng magkaroon ng pakinabang dito ang ating ekonomiya. Yes po. Na siguro pag-usapan natin sa susunod na pagkakataon na magkaroon tayo muli ng usapan dito sa ating podcast na sumisikat. Makiusap ulit ako sa inyo. Mag-like, mag-comment, mag-share. At lahat na mga kaibigan ninyo ay bitbitin ninyo at manood lagi ng mga episode ng Doc G and Tito Cha with Lea Pulyon.